Minsan nang binansagan bilang sentro ng marine biodiversity sa mundo ang Pilipinas dahil sa mayamang karagatan. Pero maging ang ilang yaman hindi nakaligtas sa bentahan. Nasa ilalim man ito ng karagatan. Ilang buwan na ang nakararaan ng masabat ang tone-toneladang black corals. Tinangkaraw ipuslit ang mga ito palabas ng bansa papuntang Amerika, China at ilang bansa sa Europa. Sa tindi at laki ng pinsala, tinawag ito bilang isa sa pinakamalalang paglapastangan or rape of the Philippine Oceans. Isa ang Pilipinas sa may pinakamayamang coral reef sa buong mundo. Pero sa 27,000 square kilometers ng ating coral reef, 5% na lang ang nasa magandang kondisyon at 1% na lang ang hindi nagagalaw. Anong bahagi nga ba ng ating karagatan nagmula ang ganito karaming corals na nasabat ng mga otoridad? Una naming natuklasan na ginagawang transshipment point o bagsakan ng Cebu ng mga nagnanais magpuslit ng mga coral at iba pang yamang dagat. Banda ron daw Camotes Island. Banda rito naman, Leyte at Bohol. At ang kwento sa atin, ilan lang yan sa mga lugar kung saan nanggagaling ang mga corals at endangered shells na ibinabagsak sa barangay na ito para maibenta. Sa Lapu-Lapu City, nakilala namin si Eman, hindi niya tunay na pangalan. Dekada 80 raw nang magsimula siya bilang supplier o middleman sa bentahan ng coral. Dito may ibinabagsak bang mga black coral? May nakumpiskit din naman ng mga black coral dito tulad ng Black Sepan na galing ng Leyte at saka galing ng Masbate. Itong barangay namin, parang pinakadulo ng Mactan Island. So siyang bagsakan ng mga illegal. Pagkapasa sa inyo, pagkapasa, titingnan namin kung kaano siya ka-perfect kasi may class A, class B at saka class C yan. ang pinakamahal, black coral. Ang black coral pinakamahal yan. May bumibili ng 300 Pesos? at saka Per kilo? Pesos, no. By piece yan. By piece? Dito sizes. By piece mga ganito? Hindi, yung piece talaga. Yung mismong coral na buo? Opo. Nagiging mabili ang black coral dahil maaari itong gawing alahas at iba pang palamuti. Tumula kami patungong Zamboanga City. Sa Barangay Mampang, nadatnan naming nakalagak ang mga nasabat na black at ibang endangered corals. Nasa mahigit 1,000 sako ang mga tinangkang ipuslit na coral. There was a confiscation in the year 2005-2008. But the problem was that the perpetrators of these black corals tumatakbo, iniiwan yung product. Dagdag pa ng BFAR, sa lawak ng coastal areas ng Zamboanga, hindi malayong makalusot nga ang ilang illegal na kargamento. They can dock in the smaller wharf kung saan ay hindi mahigpit yung mga batas, yung mga law enforcement team natin. Isa sa itinuturong source o pinagmula ng mga black coral, ang isla ng Tawi-Tawi. Tatlong oras mula sa bayan ng Bonggao, kabisera ng Tawi-Tawi, narating namin ang isla ng Sapa-Sapa. Ilang taon na ring naging pangunahing hanap buhay ng mga taga rito ang paninisid ng iba't ibang uri ng coral, kabilang na ang black at red coral, mga uri ng corals na parehong nasabat ng mga otoridad sa Zamboanga. At dahil sa karagatan nagmumula ang pangunahin nilang ikinabubuhay, alam ng mga taga rito kung gaano kayaman ang dagat at kung saan matatagpuan ang mga black corals. Dinala kami ng isang mangingisda sa bahagi ng dagat kung saan matatagpuan ang kinokolekta nilang corals.
pa, ilang katibayan pa ang nagpatunay na maaaring natuntun na nga namin ang karagatang pinagkukuhanan ng black corals. Ilang piraso ng maliliit at bata pa umanong black corals ang aming natagpuan. Sa mas malalim daw na bahagi ng dagat matatagpuan ang malapad at malapamaypay na black coral. Ngunit taliwas sa tawag dito, iba't iba ang kulay nito sa ilalim kung buhay pa ang coral. May berde, pula at dilaw. Katunayan, madalang nga ang itim sa ilalim ng dagat. Kabilang ang mga coral na ito sa listahan ng endangered o nanganganib. Isa rin ito sa pinakamabagal lumaking coral, 1 milimetro kada taon. Hindi na mabilang ng mangingisdang si Albasil ang dami ng nasisid at nakolekta niyang black corals. Gamit lang daw ang kompresor, sinisisid niya ang pinakailalim na bahagi ng karagatan upang makuha ito. Pagka kami ba sila di kayo dalawa pen makaan di sintuan, nani na kami nga dyan kami mon. Ayon kay Albasil, binibili sa kanila mga black at red corals sa halagang 20 hanggang 25 pesos lamang kada kilo. Kumpara sa black corals, ang red corals ay nananatiling pula kahit na alisin ito sa tubig kaya mas mahal itong maibebenta. Nyaro sab. Saya kay kana tong kayati. Yaro bay tanda aku etam niya. Luar we ano pa. Yaro bay binagbuhay kami kayati. Araw-araw daw nilang sinisisid ang ilalim ng dagat upang mangolekta ng corals. Aabot daw sa 15 bangka ang pumapalaot sa isang araw. Ang bawat bangka may 3 hanggang 4 na mangingisda. At ang bawat mangingisda naman mababa sa isang pikol o katumbas ng 100 kilo ang nakukolektang coral. Depende pa sa linaw ng tubig. Kaya kung susumahin sa loob ng 10 araw, maaaring makakolekta daw si Albasil ng 10 pikol na katumbas naman ng halos ng 1 tonelada ng black at red corals. Ngunit matagal na raw tumigil sa pagsisisid ng black coral ang mga taga Sapa-Sapa. Itong black coral na pagkuha nila sir, nag-umpisa ito ng mga 2003. Nalaman nila na itong black corals o kaya red corals binibili. Pag may nakita sila sir, pinupulot na nila kasi binibili. So ang ginagawa nila daily, kukuha hanggang sa marami bago ibenta. Labag sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at sa Fisheries Code ang pangunguha at pagbebenta ng lahat ng uri ng corals. Bukod kasi sa wala nang bumibili, nalaman nilang illegal pala ito dahil sa nasabat na mga coral sa Zamboanga. Pinagsabihan namin yan kasi hinuhuli. Huwag kayong kukuha niyan. Pag may makita kami kumukuha kayo, uhulin namin kayo. Ipahuli namin kayo sa pulis o kaya sa mga BFAR personnel. Binabawalan nila namin. Aminado ang mga kinauukulan, ang kawalan pa rin ng sapat na tauhang magbabantay sa ating karagatan, ang isang ugat ng problema. Alam mo naman, punti lang kami dito sa Tawi-Tawi. Only just 16 personnel covering the 11 municipalities. And alam ninyo, kung nakita ninyo kung kaanong kadistansya ang Bungaw to other municipality. Maaring henerasyon na ang bibilangin para mapalitan ang mga nasirang yaman ng ating karagatan. Pero hindi pa raw huli para paigtingin ang pagpapatupad at pagsunod sa batas upang ito ay mapangalagaan. Hindi natatapos sa mga isla at sa karagatan ang epekto ng tila kawalan ng sapat na pagbabantay ng pamahalaan. Dahil ang ilang kabundukan, unti-unti na ring nawawala sa atin. Yung mga bundok na ito ay hinuhukay at yung mga nahuhukay na lupa ay diretso ibinababa dito sa pantalan na kanilang ginawa. Nakakarga sila sa mga dump truck at ina-unload naman dito sa mga barge na nakadaong dito. Tapos ilo-load ulit nila ito papunta doon sa malalaking barko na babiyahin naman papuntang China, Japan at Australia.